Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH, i-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Sa ilalim ng gusali, nakatayo si Roberto, mahigpit na hawak ang remote ng pagsabog. Mabigat ang atmosfera, tahimik, ngunit bawat sandali puno ng banta. Malamig ang kanyang mga mata, nakatutok sa gusali kung saan naroon si Tanggol. Para kay Roberto, ito na ang matagal na niyang hinihintay. Ang sandaling tuluyan niyang masisira ang pinakamalaking kaaway. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang pindutan. Agad na yumanig ang buong estruktura sa napakalakas na pagsabog. Gumuho ang mga pader, nagbasag ang mga salamin, at kumalat ang makapal na alikabok na tila ulap ng kamatayan. Sa ilang segundo, naging libingan ng takot ang gusali. Marami ang naniwala, walang makakaligtas, lalo na si Tanggol. Ngunit si Tanggol ay hindi taong basta sumusuko sa kapalaran. Sa gitna ng naglalagablab na guho at bumabagsak na debris, ginamit niya ang lahat ng lakas, bilis, at likas na instinct. Tulad ng isang mandirigmang hindi matitinag, nakaligtas siya sa bitag ng kamatayan. Sa isang kamanghamanghang pagtalon, nakatakas siya mula sa loob patungo sa ligtas na lugar. Sa kanyang likuran, nilamon ng apoy at alikabok ang gusali. Paglabas niya, agad niyang nakita si Roberto, nakatayo pa rin sa labas, hawak ang baril. Walang pag-aalinlangan, pinaputukan siya ni Roberto. Sunod-sunod ang putok na umalingaw-ngaw. Ngunit si Tanggol, bagaman sugatan at pagod, mabilis na nakaiwas sa bawat bala. Para bang alam na niya ang bawat galaw ng kaaway. Sa wakas, dumating ang sandali ng paghihiganti. Itinaas ni Tanggol ang kanyang sandata at pinaputukan si Roberto. Tama ang mga bala. Si Roberto, na kanina'y puno ng kumpiyansa, biglang nanghina. Isa-isa, tumagos ang mga bala sa kanyang katawan. Mabagal siyang umatras, bago tuluyang bumagsak sa lupa. Sa wakas, natapos na ang mahabang duelo ni Tanggol at Roberto. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Alam ni Tanggol na may isa pang mabigat na kalaban, si Rigor. Sa kabilang panig, nagsimula na ang madugong sagupaan. Doon, desperadong lumaban si Mertes, pinapagalaw ng taon-taong galit laban kay Rigor. Sa sandali ng kawalan ng pag-asa, kinagat ni Mertes ang kamay ni Rigor. Ngunit lalo lamang itong nagpasiklab ng galit. Sa matinding puwersa, binugbog ni Rigor si Mertes. Napakalakas ng tama kaya't agad siyang nawalan ng malay. Sa sandaling iyon, dumating si Tanggol. Nakita niya ang lahat sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya upang harapin si Rigor. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parehong naglalagablab sa galit. Parehong determinado. Pagkaraan ng ilang segundo ng katahimikan, sabay silang sumugod. Sumiklab ang mabangis na labanang mano-mano. Suntok, sipa, hampas. Walang pakialam sa sakit o pagod. Bawat tamay may dalang taon ng naipong puot. Ngunit sa gitna ng matinding laban, napunta si Tanggol sa alanganing posisyon. Nakatayo si Rigor sa itaas, si Tanggol sa ibaba. Isang maling galaw, maaring ikamatay ni Tanggol. At nang tila mawawala na ang lahat ng pag-asa, dahan-dahang nagkamalay si Mertes. Nahihilo sa tama, mahina ang katawan, ngunit tumindig. Nakita niyang nasa panganib ang anak at nawala ang lahat ng takot. Sa huling lakas, inatake niya si Rigor mula sa likuran. Nawala ng balanse si Rigor, nagbigay ng pagkakataon kay Tanggol na makaligtas. Sa sandaling iyon, mabilis na nilapitan ni Mertes si Tanggol. Nang makita niyang buhay pa ito, hindi na niya napigilan ang sarili. Nangangatog, niyakap niya ng mahigpit ang anak. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata, hindi ng takot, kundi ng walang hangganang pagmamahal ng isang ama. Si Tanggol, sugatan at pagod, ay yumakap din sa kanyang ama. Maya-maya, dumating ang mga pulis sa pamumuno ni Mando.
Agad nilang kinuha ang sitwasyon at tinulungan si Tanggol. Habang binubuhat siya palabas, marami ang naniwala. Baka hindi na siya mabuhay. Ngunit biglang dumilat si Tanggol. Nabigla ang mga pulis, si Mando at si Mertes. Halos hindi sila makapaniwala. Sa kabila ng lahat, muling bumangon si Tanggol. Sa paglipas ng panahon, tuluyang natapos ang paghahari ng angka ng Guerrero. Unti-unting bumalik ang kapayapaan sa Maynila. Sa pamumuno ni Tanggol, nagsimulang magbago ang buhay. Napalitan ng pag-asa at seguridad ang takot sa mga lansangan. Sa loob ng pamilya, lalo pang tumibay ang ugnayan. Puno ng kagalakan sina Mertes at Lola Tindeng nang makita nilang natagpuan na ni Tanggol ang kanyang tunay na pag-ibig. Nagkaisa sina Tanggol at Punggay. Samantala, unti-unting lumapit si Mando sa pamilya ni Tanggol. Madalas siyang bumisita sa kanilang tahanan. Nagpapakita ng respeto at malasakit. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang ipahayag ni Mando ang espesyal na damdamin niya para kay Mertes. Kahit bumalik na ang kapayapaan, hindi pa lubusang naglaho ang mga anino ng nakaraan. May mga sugat na hindi madaling maghilom. May mga alaala na paulit-ulit na bumabalik. Isang gabi, sa katahimikan, nakaupo si Tanggol sa maliit na bakuran ng kanilang tahanan, nakatingala sa langit. At sa kanyang mga mata ay kumikislap ang mga alaala, digmaan, apoy, dugo, at mga sigaw ng mga nawala. Ngunit sa sandaling iyon, alam niya sa bawat bukang liwayway ay may bagong pag-asa. Muling bumalik sa isip ni Tanggol ang lahat ng laban, ang pagsabog, ang duwelo kay Roberto, at ang huling sagupaan kay Rigor. Sa gitna ng mabibigat na alaala, tahimik na naupo si Punggay sa kanyang tabi. Napansin niya ang lalim ng iniisip ni Tanggol. Alam niyang bagaman, tapos na ang digmaan sa lungsod, ang laban sa puso ni Tanggol ay nagpapatuloy pa rin, laban sa masakit na alaala ng nakaraan. Mahinang hinawakan ni Punggay ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang akuin lahat mag-isa, wika niya. Tumingin si Tanggol sa kanya at sa kanyang mga mata nakita ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Biglang lumabas si Lola Tindeng mula sa bahay, nakangiti. Hoy, kayong dalawa, kung gusto na yung malungkot, bukas na lang. Halika na, handa na ang pagkain. Napatawa si Tanggol. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang digmaan, nadama niyang mayroon na siyang tahanan. Isang kanlungang babalikan. Sa loob, abala si Mertes sa paghahanda ng pagkain. Nang makita sina Tanggol at Punggay, umiti siya. Bagaman sa likod ng ngiti ay nanatili ang bahagyang pangamba, sapagkat sariwa pa rin sa kanyang alaala ang araw na muntik na niyang mawala ang anak. Habang sila'y sabay-sabay na kumakain, biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan silang lahat. Mabagal na tumayo si Tanggol at binuksan ang pinto. Nandoon si Mando, seryoso ang mukha. Pasensya na sa abala, wika niya. Ngunit kailangan kong makausap agad si Tanggol. Agad nagbago ang atmosfera sa loob ng bahay. Lumabas si Tanggol kasama si Mando. Sa labas, malalim na huminga si Mando. May natanggap kaming impormasyon mula sa mga impormante ng pulisya. Kumunot ang noo ni Tanggol. Nagpatuloy si Mando. Akala natin tapos na. Nawasak na ang mga Guerrero. Ngunit tila may ilan pang buhay at may bagong pinuno na nagtitipon sa kanila. Tumahimik si Tanggol. Sa ilang segundo, muling bumigat ang pasanin ng responsibilidad sa kanyang balikat. Sino? Tanong niya. Nag-atubili si Mando. Hindi pa malinaw, ngunit may bulong na ang mga tauhan ni Rigor ay muling nagbabalik. Biglang bumigat ang hangin. Kung totoo, ibig sabihin, hindi pa tapos ang digmaan. Tumingin si Tanggol pabalik sa kanyang tahanan, kung saan naroon sina Punggay, Mertes at Lola Tindeng. Ang pamilyang matagal na niyang ipinaglaban. At sa sandaling iyon, muling luminaw ang katotohanan. Kung may bagong banta sa Maynila, handa siya. Muli siyang lalaban.
para sa kanyang pamilya, para sa lungsod, at para sa kapayapaan. Hindi na si Tanggol ang taong naghahanap ng gulo, kundi ang taong handang ipagtanggol ang kanyang pamilya at minamahal na lungsod. Ipinatong ni Mando ang kamay sa kanyang balikat. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa? Mahinang ngumiti si Tanggol. Alam ko, sagot niya. Sa loob ng bahay, tahimik na nakatayo si Punggay sa bintana. Ramdam niya ang paparating na unos, ngunit alam niyang hindi kailanman uurong si Tanggol. Lumalim ang gabi sa Maynila at sa dilim na iyon, tila nagsisimula ang bagong kabanata. Isang labang muling magbabago sa kapalaran ni Tanggol, Punggay, Mertes, Mando at Lola Tinding. Ngunit sa sandaling akala ng lahat ay tapos na, unti-unting lumitaw ang katotohanan. Hindi pa tuluyang naglaho si Roberto Guerrero. Ang posibilidad na iyon ay mabigat na bumabalot sa isipan ng mga tao. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Kung buhay pa nga si Roberto Guerrero, anong papel ang naghihintay sa kanya? Babalik ba siya bilang tagapagtanggol o bilang mas madilim na anino mula sa nakaraan? At kung siya'y magbabalik, anong anyo ang kanyang muling paglitaw sa mundong minsan na niyang iniwan? Isang mundong puno ng galit, lihim, at hindi pa tapos na mga tunggalian. Habang pinagdedebatehan ng publiko ang kapalaran ni Roberto Guerrero, isa pang tanong ang lumitaw. Marami ang nagtataka. Darating ba ang bagong kabanata? Magkakaroon ba ng ikalawang bahagi ang Batang Quiapo? Sa loob ng 3 taon, halos gabi-gabi, nakasama ng mga manunood sina Coco Martin at ang kanyang mga kasama sa kwento. Hindi lamang ito aksyon o drama, kundi isang salaysay na nagbigay buhay sa mga tauhan at nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng tao. Ngunit habang lumalakas ang usapan tungkol sa ikalawang bahagi, may isa pang posibilidad na lumitaw. Ang susunod na hakbang ni Coco Martin ay maaaring hindi pagpapatuloy ng parehong kwento. Sa halip, maaari siyang maghatid ng panibagong teleserye. May ibang pamagat, ibang direksyon, ibang mundo, ngunit taglay pa rin ang parehong damdamin at refleksyon ng realidad ng buhay. Sa gitna ng mga diskusyong ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Gabo, isang proyektong inaasahang magbubukas ng bagong kabanata sa karera ni Coco Martin. Ang katotohanang dapat tanggapin ng lahat ay hindi agad ilalabas ang proyektong ito. Mismong si Coco Martin ang nagsabi na kailangan ng pasensya. Pagkatapos ng 3 taon ng walang tigil na paggawa sa Batang Quiapo, hindi lamang siya kundi pati ang mga aktor, direktor, producer at buong production team ay napagod. Araw at gabi nilang pinaghirapan ang bawat eksena. Mismong si Coco Martin ang nakasaksi kung paanong ibinuhos ng bawat isa ang kanilang lakas, oras, at dedikasyon upang manatiling buhay ang kwento. At dito niya natutunan ang isang mahalagang katotohanan. Ang simpleng pagtatapos ng proyekto ay hindi mag-aalis ng pagod. Kailangan nilang huminto, kailangan nilang huminga, kailangan nilang bumalik sa mundong matagal na nilang iniwan, ang kanilang mga pamilya. Si Tanggol ay hindi na isang taong naghahanap ng gulo, kundi isang handang ipagtanggol ang kanyang pamilya at minamahal na lungsod. Ipinatong ni Mando ang kamay sa kanyang balikat at wika. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Mahinang ngumiti si Tanggol. Alam ko, sagot niya. Sa loob ng bahay, tahimik na nakatayo si Punggay sa bintana. Ramdam niya ang paparating na unos, ngunit alam niyang hindi kailanman uurong si Tanggol. Lumalim ang gabi sa Maynila, at sa dilim na iyon, tila nagsisimula ang bagong kabanata. Isang labang muling magbabago sa kapalaran ni Tanggol, Punggay, Mertes, Mando, at Lola Tindeng. Ngunit sa sandaling akala ng lahat ay tapos na, unti-unting lumitaw ang katotohanan. Hindi pa tuluyang naglaho si Roberto Guerrero. Ang posibilidad na iyon ay mabigat na bumabalot sa isipan ng mga tao. Isang tanong
Ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Kung buhay pa nga si Roberto Guerrero, anong papel ang naghihintay sa kanya? Babalik ba siya bilang tagapagtanggol o bilang mas madilim na anino mula sa nakaraan? Habang pinagdedebatehan ng publiko ang kapalaran ni Roberto Guerrero, isa pang tanong ang lumitaw. Marami ang nagtataka. Darating ba ang bagong kabanata? Magkakaroon ba ng ikalawang bahagi ang Batang Quiapo? Sa loob ng 3 taon, halos gabi-gabi, nakasama ng mga manunood sina Coco Martin at ang kanyang mga kasama sa kwento. Hindi lamang ito aksyon o drama, kundi isang salaysay na nagbigay buhay sa mga tauhan at nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng tao. Ngunit habang lumalakas ang usapan tungkol sa ikalawang bahagi, may isa pang posibilidad na lumitaw. Ang susunod na hakbang ni Coco Martin ay maaaring hindi pagpapatuloy ng parehong kwento. Sa halip, maaari siyang maghatid ng panibagong teleserye. May ibang pamagat, ibang direksyon, ibang mundo, ngunit taglay pa rin ang parehong damdamin at refleksyon ng realidad ng buhay. Sa gitna ng mga diskusyong ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, Gabo. Isang proyektong inaasahang magbubukas ng bagong kabanata sa karera ni Coco Martin. Ngunit malinaw ang sinabi ni Coco Martin. Hindi agad ito ilalabas. Kailangan ng pahinga. Pagkatapos ng 3 taon ng walang humpay na paggawa, kailangan nilang bumalik sa kanilang mga pamilya. Ang kanyang mga salita ay may malinaw na damdamin. Ang kanyang mga kasama ay hindi lamang katrabaho kundi pamilya. Kaya sa pagkakataong ito, ibinigay niya ang matagal nang inaasam ng lahat, oras. Oras para sa pamilya, oras para magpahinga, oras para muling makabawi ng lakas. Ngunit ang pahinga ay hindi nangangahulugang pagtigil. Sa ilalim ng katahimikan, may bagong plano ng nabubuo. Ibinunyag ni Coco Martin na nagsimula na ang mga hakbang para sa bagong serye. May mga pag-uusap na, may mga bagong ideya na hinuhubog, at sa bawat pagpupulong kasama ang mga direktor at producer, may mga bagong direksyong tinatahak. Malinaw ang desisyon ni Coco Martin. Hindi niya pipilitin ang sinuman na agad bumalik sa parehong nakakapagod na ritmo. Sa halip, ipinagpaliban niya ang formal na pagsisimula ng bagong serye. Binigyan ng lahat ng ilang linggong pahinga. Para sa kanya, pinakamahalaga ang pisikal at mental na kalusugan ng lahat. Hindi ang pagmamadali sa pagtatapos ng proyekto. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumindi ang espekulasyon. Nais malaman ng mga manonood, kailan muling makikita ang bagong proyekto ni Coco Martin? Anong direksyon ang tatahakin ng susunod na kwento? Ang ilan ay umaasang babalik ang mga dating tauhan, habang ang iba'y handang yakapin ang panibagong mundo. Sa gitna ng mga usapang ito, isang pahayag ni Coco Martin ang nagbigay ng bagong pag-asa. Ipinahayag niya na marahil pagkatapos ng mahal na araw, magsisimula na ang paghahanda para sa bagong proyekto. Ang panahong ito ay hindi lamang para sa pahinga, kundi para rin sa pagninilay. Isang pagkakataon upang muling magplano kung paano lilikha ng kwento na muling mag-iiwan ng malalim na marka sa puso ng tao. Bukas pa rin ang mga pintuan ng posibilidad. Kung tunay ngang buhay pa si Roberto Guerrero, ang kanyang pagbabalik ay maaaring magpasiklab ng bagong pangyayari. Ang pagbabalik na iyon ay maaaring magbukas ng bagong kabanata, muling magdugtong sa mga tauhan, at maglantad ng matagal nang nakatagong mga lihim. Ang kwento ay patuloy na lumalawak, kahit sa katahimikan ng pahinga ng produksyon. Isa ang tiyak. Hindi pa tapos ang kasaysayan ni Roberto Guerrero at Coco Martin. Kahit magbago ang anyo o pamagat ng susunod na proyekto, mananatiling bahagi sila ng mas malaking naratibo na minahal ng mga manonood sa loob ng maraming taon. At sa katahimikan ng paghihintay, muling bumalik ang isang pangalan na gumulo sa isip ng publiko. Roberto Guerrero. Kung siya'y tunay na buhay, ang kanyang pagbabalik ay hindi magiging karaniwan.
Maaari itong magsimula ng mas malaking unos, sapagkat ang mundong iniwan niya ay hindi na pareho. Marami nang nagbago, nagpatong-patong na ang mga lihim, at nanatiling sugatan ang mga alaala. Kung siya'y babalik, haharapin niya hindi lamang ang kanyang mga kaaway, kundi pati ang sarili niyang nakaraan, ang mga desisyong ginawa, ang mga taong nasaktan, at ang mga buhay na tuluyang nagbago dahil sa kanyang mga kamay. Habang patuloy na nag-iisip ang mga manonood tungkol sa posibleng pagbabalik ni Roberto Guerrero, nakatuon din ang pansin sa susunod na hakbang ni Coco Martin. Matagal na niyang napatunayan na kaya niyang lumikha ng mga kwento na hindi lamang libangan, kundi bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng tao. Ang kanyang mga proyekto ay hindi basta palabas sa telebisyon, kundi karanasan para sa mga manonood. Kaya't habang hinihintay ang kanyang susunod na galaw, lalo pang tumitindi ang inaasahan. Ano kaya ang magiging anyo ng bagong mundo ni Coco Martin? Mas madilim, mas emosyonal, o mas mapanganib? May nagsasabing, kung maisa sa katuparan ang proyektong Sigabo, maaari nitong bigyan ng bagong direksyon ang kanyang storytelling. Isang mundong mas malapit sa realidad, mas matindi, at puno ng tensyon, ngunit sa gitna ng mga bagong posibilidad, nananatiling nakabitin ang tanong, babalik ba ang mga minamahal na tauhan upang muling magsama-sama? Kung tunay ngang babalik si Roberto Guerrero, muling mag-uugnay ba ang kanyang kwento sa mundong binuo ni Coco Martin? Ang mga tanong na ito ang naging sentro ng maiinit na talakayan sa social media, sa mga forum, at maging sa mga simpleng usapan ng magkakaibigan. At sa puso ng lahat ng ito, iisa ang inaasahan, ang susunod na hakbang ni Coco Martin. Habang papalapit ang mahal na araw, lalong tumitindi ang pananabik at kuryosidad ng mga manonood. Marami ang naniniwala na mula roon, magsisimula ng mabunyag ang mga bagong hakbang. Unti-unti, maaaring magsimula ang bagong tapping, lumitaw ang mga bagong tauhan, at luminaw ang direksyon ng kwento. Ngunit tulad ng maraming proyekto ni Coco Martin, hindi lahat ay agad ibinubunyag. May mga lihim na sadyang itinatago, may mga plano na inilalantad lamang sa tamang oras. At marahil, ito ang dahilan kung bakit mas nakaka-excite ang paghihintay. Bawat araw ay tila may pangakong mas malaking revelasyon. Isang revelasyong maaaring muling baguhin ang takbo ng buong kwento. Isang revelasyong maaaring magbalik ng mga matagal nang nawalang tauhan. Kung ang revelasyong iyon ay ang pagbabalik ni Roberto Guerrero, hindi ito magiging simpleng twist. Maaari itong magsimula ng bagong kabanata, isang kabanata kung saan muling magtatagpo ang mga kapalaran, mabubunyag ang mga lihim, at susubukin ang katapatan, paghihigante, at pag-asa. Sa huli, isa ang malinaw sa gitna ng paghihintay. Hindi pa tapos ang kwento ni na Roberto Guerrero at Coco Martin. Isa lamang itong pahinga, isang malalim na paghinga bago ang susunod na unos. At sa gitna ng lahat ng diskusyon, muling lumutang ang isang pangalan, Joel Lamangan. Isang direktor na multi-awarded at matagal nang kinikilala sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ngunit sa Batang Quiapo, hindi lamang siya direktor, kundi isa ring aktor. Ginampanan niya ang karakter na si Ruda. Sa simula, tila isa lamang itong bahagi ng malawak na mundo ng kwento, ngunit kalaunan, naging malinaw na ang kanyang presensya ay may mas malalim na kahulugan. Sa likod ng matapang, mapanganib, at minsang madilim na karakter, nakatago ang kahalagahan na lalo pang nagpayaman sa naratibo. Hindi biglaan ang pagpasok ni Joel Lamangan sa Batang Quiapo. Nang personal siyang imbitahan ni Coco Martin, dama niya ang respeto at profesionalismo. Si Coco, na hindi lamang pangunahing aktor kundi direktor din ng serye, ay kilala sa kanyang pakikipagtulungan at paggalang sa mga kasamahan. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng karakter na si Ruda, kaya't hindi nag-atubili si Lamangan. May malinaw na dahilan ang kanyang desisyon.
Una, inamin niyang maganda ang kompensasyon ng proyekto, ngunit higit pa rito, ang schedule ang naging mahalaga. Ang batang kuyapo ay nagtitapping tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ibig sabihin, malaya siya tuwing Martes, Huwebes at Sabado upang ipagpatuloy ang kanyang sariling mga gawaing pangdirektor. Para sa kanya, bihira ang ganitong pagkakataon. Isang proyekto na nagbibigay ng balanse sa propesyonal na obligasyon at personal na pagkamalikhain. Matagal na rin niyang naririnig ang mga kwento tungkol sa estilo ng pagdidirect ni Coco Martin. May nagsasabing kakaiba ang kanyang talento, may pumupuri sa husay niya sa pakikipagtrabaho sa mga aktor. Lalong lumalim ang kuryosidad ni Lamangan. Nais niyang makita mismo kung paano magtrabaho si Coco sa likod ng kamera. Ang pagsali sa Batang Quiapo ang naging pagkakataon upang maranasan niya kung paano pinamamahalan ang isang napakalaking produksyon. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang karakter ni Ruda. Ang dating tila simpleng papel ay unti-unting naging mahalagang bahagi ng kwento. Pinatunayan nito na ang presensya ni Joel Lamangan ay nagbigay ng mas malalim at mas matibay na dimensyon sa serye. Marami ang nag-akala na maagang mamamatay si Ruda sa kwento. Paulit-ulit siyang nalagay sa panganib. May mga eksenang siya'y paulit-ulit na sinaksak at isa pa kung saan siya'y malubhang nasugatan at dinala sa ospital. Sa sandaling iyon, inakala mismo ni Lamangan na katapusan na ng kanyang karakter, ngunit nagkamali siya. Sa kabila ng lahat ng banta, nakaligtas si Ruda. Nabuo ang kakaibang ugnayan ng kanyang karakter sa mga manonood at ang kanyang pagganap ay tumatak sa maraming puso. Kaya't nanatili si Ruda sa serye hanggang sa mga huling yugto nito. Sa bawat eksena, lalo niyang pinatindi ang tensyon, lalo na sa mundo ni Tanggol. Hayagang inamin ni Joel Lamangan ang kanyang malalim na respeto kay Coco Martin bilang direktor. Para sa kanya, si Coco ay isang bihirang talento, isang natatanging aktor, at mahusay na direktor sa parehong panahon. Nakita niya kung gaano kaseryoso si Coco sa bawat eksena, kung paano niya maingat na binuo ang kwento, at kung paano niya binigyan ng pagkakataon ang maraming artista upang makilala. Lubos ang pasasalamat ni Lamangan sa Batang Quiapo at sa buong production team. Hindi lamang dahil naging bahagi siya ng isang malaking proyekto, kundi dahil nasaksihan niya ang pagsusumikap ng lahat sa likod ng kamera. Kung paano sila nagtrabaho araw at gabi upang buhayin ang kwento. Nang matapos ang serye noong Biyernes, Marso 13, lalo pang uminit ang talakayan sa social media. Sunod-sunod ang reaksyon ng mga manonood. Marami ang nasiyahan sa direksyon ng huling episode. Para sa kanila, sapat na ang naging paglalakbay ni Tanggol. Nakita nila kung paano siya nagbago mula sa isang galit at palaban na tao tungo sa isang leader na may malalim na malasakit sa mga tao ng Maynila. Para sa marami, tamang panahon na upang tapusin ang kwento. Sa kanilang pananaw, naranasan na ni Tanggol ang halos lahat, nakamit ang respeto, nalampasan ang napakaraming pagsubok at napatunayan ang kanyang pamumuno. Naniniwala silang hindi na kailangan pang magdagdag ng isa pang malaking tunggalian. Ang pagtatapos ng Batang Quiapo ay tunay na nagdulot ng halo-halong damdamin sa mga manonood. May kasiyahan dahil natapos na ang mahabang paglalakbay ni Tanggol, ngunit may pangungulila rin sa mga karakter na gabi-gabi nilang nakasama. Kahit tapos na ang serye, patuloy ang maiinit na talakayan. Patunay na malalim ang bakas na iniwan nito sa puso ng tao. May mga nakaramdam ng kakulangan, lalo na sa eksenang nasaksak si Tanggol. Para sa ilan, tila minadali ang kanyang pagbabalik sa harap ng mga tao at mas makatotohanan sana kung ipinakita ang proseso ng kanyang paggaling. Gayunpaman, malinaw na sa halos 3 taon, naging malaking bahagi ng telebisyon ang Batang Quiapo.
Sa pamumuno ni Coco Martin bilang aktor at direktor, nabuo ang napakaraming alaala, mga eksenang nagpaiyak, nagpasiklab ng galit, at nagbigay ng kilabot. Isa sa pinakamalakas na sandigan ng serye ay ang mahabang paglalakbay ni Tanggol. Mula sa pagiging isang ordinaryong tao na lumaki sa kahirapan at panganib, naging mandirigma siya at kalaunan ay lider na nagdala ng pag-asa para sa komunidad. Ang kanyang mga pagkakamali, sugat, at pagkadapa ang nagpatunay ng kanyang pagiging tao at dito nakaugnay ng malalim ang mga manonood. Nakikita ang sarili nilang pakikibaka sa kanyang kwento. Kabilang sa mga pinakatampok na sandali ay nang matutong magpatawad si Tanggol at nang patunayan niyang posible ang pagbabago. Malaki ang impresyong iniwan nito sa mga manonood. Ngunit isa pang pinuri ay ang malawak na mundong nabuo sa loob ng halos 3 taon. Mga kaibigan, kaaway, at mga tauhang nagbago ng takbo ng kwento. Isa sa pinakatampok ay si Ruda, na ginampanan ni Joel Lamangan. Ayon kay Lamangan, kakaiba ang estilo ng pagdidirect ni Coco Martin. Hindi lamang basta nagbibigay ng utos, kundi aktibong nakikilahok sa bawat eksena. Nakikinig sa input ng mga kasamahan at sinisigurong bawat sandali may bigat at damdamin. Naniniwala siyang ito ang isa sa mga susi ng tagumpay ng serye. Isang direktor na tunay na pinahahalagahan ang kwento at ang kanyang mga kasama. Ngunit sa gitna ng tagumpay, nananatiling nakabitin ang tanong, babalik pa ba ang mundong ito? Marami ang umaasang muling makita ang kanilang minamahal na mga karakter marahil sa ibang anyo, marahil sa ibang kwento, sapagkat kapag ang isang serye nag-iwan ng ganitong lalim, hindi ito basta naglalaho. Nanatili ito sa alaala, sa mga eksena at sa mga pag-uusap. Ngayon, ang tanong ay alin ang eksenang pinakatumatak sa iyo? Ang matitinding laban ni Tanggol, ang malalaking revelasyon, o ang mga karakter tulad ni Ruda na nagbigay ng kakaibang kulay sa serye? At sa iyong pananaw, tunay bang natapos na ang kwento ni Tanggol? O dapat nagkaroon pa ng isa pang kabanata? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Explain PH series para sa susunod na Batang Quiapo video. Salamat sa panunood!